Isa na namang kwento ng pagsusumikap at pananampalataya ang bumihag sa puso ng marami matapos mag-viral sa social media ang isang Facebook post ni Kenneth Ortega, isang graduating student mula sa Barangay San Juan, Pantabangan, Nueva Ecija na humingi ng tulong upang makabayad ng natitirang tuition fee. Sa pamilya ko, isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Hindi po tayo forever na magiging mahirap. Noong Hunyo 2, 2025, bandang alas 8 ng gabi, ibinahagi ni Kenneth ang kanyang sitwasyon sa social media matapos siyang sabihan ng kanilang program head na hindi siya maisasama sa listahan ng mga magsisipagtapos kung hindi niya agad mababayaran ang nalalabing balanse sa eskwelahan na umaabot sa mahigit 16,000 pesos. Sa kabila ng hiya, nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang boses at i-post ang kanyang panawagan online. Hindi niya ito agad sinabi sa kanyang mga magulang upang hindi nila maramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ngunit kinagabihan ding iyon, isang hindi kilalang donor ang dumating sa kanilang bahay upang mag-abot ng tulong. Doon nalaman ng kanyang ina ang tungkol sa post. During the time na nandito ako sa TV48 at nag-OJT, isa na yun sa mga gumugulo sa isip ko kasi yung mga panahon na yun, yung mga classmates ko, sinasabi na magbabayad na sila ng tuition fee, ganyan, patapos na yung OJT namin. Then ako, as in walang-wala pa. Kaya nung June 2 na yun, talagang pinush ko na yung sarili ko kahit hiyang-hiya ako na mag-post ng fundraising para sa tuition fee ko. Kasi kung hindi ako gagraduate. Galing sa isang simpleng pamilya, si Kenneth ay pangatlo sa 4 na magkakapatid at kaisa-isang lalaki. Construction worker ang kanyang ama at dating kasambahay at labandera naman ang kanyang ina na kasalukuyang may iniindang karamdaman. Dahil dito, dumaan sa maraming pagsubok ang kanilang pamilya, kabilang na ang mga panahong walang-wala silang pera at umaasa lamang sa ilaw ng lampara para makapag-aral. Maraming beses na naisip ko na sumuko. Pero every time na may isip ko yon, isang bagay lang yung palagi nagpupush sa akin. And yun yung mga pangarap ko. Hindi pa ako nakakapagpatayo ng sariling bahay kasi wala po kaming bahay. Para sa pamilya ko, hindi pa ako nagiging batikan at multi-awarded na broadcast journalist. Hindi pa ako nagkaka-business. Kaya hindi po ako sumusuko. Hindi bago sa kanya ang hirap ng buhay. Gumraduate siya ng high school at senior high school nang walang sariling cellphone. Kaya pansamantalang tumigil sa pag-aaral noong pandemya dahil sa online classes na batid niyang hindi niya kakayanin. Nang makapagtrabaho ang kanyang ate, nabigyan siya ng cellphone at nakapag-enroll sa Wesleyan University sa kursong Bachelor of Arts in Communication dahil sa kanyang pangarap na maging isang multi-awarded broadcast journalist. Para mas maihanda pa ang kanyang sarili, ay nag-on-the-job training din si Kenneth sa Nueva Ecija TV48 kung saan mas nahasa siya sa tamang pagsusulat ng balita na may malalim at makabuluhang nilalaman na tiyak anyang magagamit niya para sa pagsusulat ng mga istorya sa hinaharap. Sa tulong ng kanyang mga kapatid, academic at cultural scholarship at sariling diskarte mula sa pagtitinda ng corn dog, pagiging barista, kitchen staff hanggang sa pagiging event host na itaguyod niya ang kanyang pag-aaral. Ngunit dahil sa sobrang pagod, kinailangan niyang tumigil sa ibang sideline para pangalagaan ang kanyang kalusugan. Hindi niya inakalang magiging viral ang kanyang post. Ilang minuto pa lamang mula nang ito'y kanyang ibahagi, sunod-sunod na ang mga mensahe at donasyon, kabilang na ang isang individual na nagbigay ng 10,000 pesos. Sa kabuuan, umabot sa 22,000 pesos ang kanyang nalikom, sapat upang maipambayad sa tuition at graduation fee. Maraming beses ko na pong narinig yung line na hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ka ng pag-aaral. But actually, para sa akin po, isang napakalaking hadlang ng kahirapan sa pag-abot natin sa mga pangarap natin at sa pagtatapos natin sa pag-aaral. Sadyang nasa sa atin na lang yon kung paano natin lalagpasan yung hadlang na yon. At gaya ng ginawa ko, isa yon sa mga paraan para malampasan natin yung mga hadlang na tulad nun.
Ngayon, nakatakda siyang magtapos ngayong Agosto at umaasang may Latin honor. Ngunit higit sa medalya, mas pinanghahawakan niya ang inspirasyong ibinahagi sa kanya ng mga taong tumulong, mga hindi niya kilala, ngunit buong pusong nagpaabot ng tulong at mensahe ng pag-asa. Hindi man daw niya mabayaran ang lahat ng tumulong. Nangangako si Kenneth na balang araw, kukuha siya ng sarili niyang mga scholars, isang paraan upang maibalik ang kabutihang tinanggap niya. Kasama si Angel Marbumanlag, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.